kamusta, at welcome sa ating video. Ito ang pagpapatuloy ng anime na My Hero Academia Season 2 Part 1. Kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panonood, simulan na natin. Nagre-recover pa rin sila sa nakaraang insidente, ang pag-atake ng villain ang tinutukoy nila rito. Dito ay binalita na kailangan nilang maghanda sa darating na festival. Nang mag-break time sila, ay tuluyan na nilang nakalimutan ang nangyaring insidente dahil sa excitement sa darating na festival. Lalo na si Uraka na Forde galit pa ang muka habang sinasabi na gawin natin ang ating makakaya. Naglakad nagsabay-sabay sila Midoriya at Lida at Uraka. Dito ay naitanong ni Lida kay Uraka kung bakit gusto nitong maging hero, inamin naman ni Uraka na pera lang habol niya. Na sinuportahan pa rin naman siya nila Lida at Midoriya rito. Sa okasyon, nagulat sila Uraka at Lida na napansin nga rin ito ni Todoroki na inaya ni All Might si Midoriya na sabay mag-lunch break. Ipinagtapat ni All Might kay Midoriya na ang kanyang kapangyarihan ay humihina, at ang pagdiriwang ay isang pagkakataon para kay Midoriya na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa mundo ng mga hero. Gaganapin na ng paaralan ang sports festival na magsisilbing pagkakataon para sa mga estudyante na ipakita ang kanilang quirk sa mga profesional na bayani na naghahanap ng sidekick. Sinabi ni Todoroki kay Midoriya na matatalo niya ito at ipapakita raw niya kay Midoriya ang tunay niyang lakas. Pumunta ang Class 1A papunta sa freshman stage ng festival stadium para sa pagsisimula ng sports festival. Tumating din ang ibang klase ng freshmen, mga Class B ito at si Miss Midnight ang magiging referee para sa kaganapang ito. Sabay humiling kay Bakugo na manguna sa pangako at talagang for the humbug ito na sinabi na siya ang magna number 1. Naumani ng boost mula sa lahat ng mga estudyante. Pagkatapos inanunsyo ni Midnight ang mga paunang bahagi ng festival. Isang karera sa obstacle course sa paligid ng stadium. Ang mga mag-aaral mula sa 4 na sangay ng paaralan Hero, General Studies, Business at Support courses ay lumahok sa isang obstacle course race. Nagsimula na at ang mga kalahok ay nagpupumilit na lumabas sa pintuan ng stadium kaya stampede rito. Napagtanto ni Todoroki ang isang balakid at gumawa ng kanyang hakbang sa pamamagitan ng pagyayelo sa daanan at pagtakbo sa unahan ng lahat. Kahit na maraming estudyante ang nagyelo sa lugar, iniiwasan ni Bakugo, Momo, Hyuga, at Eijiro ang yelo at nananatiling malapit sa likod ni Todoroki. Ang husay sana ni Minata rito, habang tuwang-tuwa sabay labas ng kontrabidang robot at for the talsik ito. Pinakita si Midoriya at sa halip na manginig sa takot tulad ng sa pagsusulit sa entrance exam, nagpasya siyang maging matapang ang kanyang sarili na gumawa ng isang diskarte. Sa panahon ng obstacle race, kanya-kanyang diskarte ang bawat estudyante. Habang walang kahirap-hirap naman na nilalampasan ni Todoroki ang bawat pagsubok kasunod si Bakugo. Samantala habang nagkakainitan sila rito, sa huling pagsubok, ginamit ni Midoriya ang kanyang talino upang malagpasan ang dalawa at manalo sa karera. Ang ibang student ay talagang nahirapan rito. Bagamat hindi ipinakita ni Midoriya ang kanyang quirk sa unang bahagi ng palaro, napasabi si All Might na hindi siya dapat mag-alala dahil ipinakita ni Midoriya na siya ay isang mandirigma. Na ang pagiging hindi makasarili ay hindi makakasagabal sa kanya. Inanunsyo ni Midnight ang mga standing mula sa unang kaganapan at inihayag din ang pangalawang kaganapan sa sports festival, ang Cavalry Battle. Ipinaliwanag ni Midnight na ang palaro ay binubuo ng mga koponan mula sa 2 hanggang 4 na tao upang makakuha ng mga puntos. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga headband mula sa ibang mga koponan. Ang halaga ng puntos ng isang koponan ay batay sa halaga ng mga player na miyembro nito. Ang mga miyembro ng koponan ay tumatanggap ng halaga ng puntos batay sa kanilang rango sa obstacle race. Si Midoriya ay nasa unang pwesto, nagkakahalaga ng 10 milyong puntos. Gayunpaman ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang dahil napagtanto niya na ang pagiging unang pwesto ay mas mahirap dahil siya ang magiging target ng halos lahat ng player.
Sa paghahanda sa susunod na round, ang cavalry battle, napansin ni Midoriya na ang lahat ng mga kalahok ay sumasali sa grupo ni Bakugo at Todoroki. Ngunit kabaligtaran sa kanya dahil iniiwasan siya dahil sa malaki niyang puntos. Dahil rito ay nagsimula siyang magpanik hanggang sa nagpa siya si Uraka na sumama sa kanya at sinabing mas maganda kung ka-close mo ang kasama. Sinubukan rin nilang isama si Lida para sa kanilang koponan ngunit tumanggi siya at sa halip ay sumali sa koponan ni Todoroki. Habang nauubos ang oras para sa mga kalahok sa pagbuo ng mga koponan, nagtulungan si Midoriya at Uraka, Tokoyami at mag-aaral ng support course na si Hatsume. Nagsimula na ang palaro at bilang koponan na may pinakamaraming puntos, halos hindi maiwasan ang mga pag-atake mula sa iba pang mga koponan mula sa kanilang section. Habang nagkakagulo sila sinasamantala ito ng mga mag-aaral mula sa Class 1B para makakuha ng mga puntos para sa kanilang sarili. Lalo na ang Team Mo naman na nagawang nakawin ang headband ni Bakugo. Napansin ni Midoriya ang pangmatagalang diskarte ng Class 1 dahil rito sinabihan ni Midoriya ang kanyang koponan na samantalahin ang pagkakataon para makapagpahinga ngunit hinarap sila ng Team Todoroki. Sinabi ni Todoroki na kukunin niya ang 10 milyong puntos na headband. Soro-soro, toruzo. Habang papalapit ang pagtatapos ng cavalry battle, ang koponan ni Midoriya ay may seryosong paghaharap laban sa koponan ni Todoroki. Nagawa ni Todoroki na nakawin ang 10 milyong puntos na headband ni Midoriya at dahil rito ay for the panic si Midoriya. Sinabi ni Tokoyami na subukan nila ang iba pang mga headband ngunit tumanggi si Midoriya at hinikayat sila ni Uraka na subukan at ibalik ang kanilang mga puntos. Sinubukan ni Midoriya na bawiin ang 10 milyong puntos mula kay Todoroki, ang kaso ay naisahan siya ni Hiruzu dahil inilipat nito ang headband na nagkakahalaga ng 10 milyon. Dahil rito ay nagkamali siya. For the kulang ang puntos nila upang makapunta sa susunod na round. Ang Team Midoriya ay gumawa ng isang huling pagtatangka. Tumating din si Bakugo sa eksena ngunit naubusan na ng oras. Sa kabila ng pagkawala ng unang pwesto sa kanila ay napasama pa rin sila sa susunod na round, matapos sabihin ni Tokoyami na ang pag-atake ni Midoriya ang nagbukas ng pinto kaya nagawa ni Dark Shadow na kunin ang isa sa mga headband ni Todoroki. Naiiyak si Midoriya sa tuwa habang si Todoroki ay pinagdududahan ang sarili sa paggamit ng kanyang kaliwang bahagi. Sinisisi ng ibang mga koponan ang kanilang pagkatalo lalo na ang Team Tetsu na may paniniwalang nakarma sila para sa maling pagnanakaw ng headband ni Minata na tinawag niyang maliit na lalaki. Ang 16 na natitirang mga student ay nakapasok sa final round na may 1v1 na laban upang magpasya kung sino ang magcha-champion. Bago magsimula ang laban nagkaroon ng palihim na pakikipag-usap si Todoroki kay Midoriya, na chinika ang mga dahilan ng kanyang pagkamuhi sa kanyang ama, ang pangalawang pinakamahusay na bayani, sa mundo na si Endeavor. Samantala, ang dalawang nangungunang pro-heroes ay nagkita sa hagdan. Sinusubukan ni Endeavor na huwag pansinin si All Might ngunit for the habol ito, at kino-congratulate si Endeavor para sa pagkapanalo ni Todoroki, sabay humingi ng tip kung paano magturo sa mga batang bayani sa hinaharap. Gayunpaman, tumanggi si Endeavor at sinabi lamang na aagawin ng kanyang anak kay All Might ang unang pwesto bilang bayani balang araw. Ang fighting tournament bracket ay pinahayag, at ang unang round na kalaban ni Midoriya ay ang estudyante ng General Department na si Shinso. Samantalang umatras ang classmate niyang unggoy dahil parang may kung ano ang nagkontrol sa kanya at may hinala siya na si Shinso ang may gawa noon dahil rito ay binalaan niya si Midoriya na wag sasagutin ang mga katanungan nito. Sa unang round, tinamaan pa rin si Midoriya sa kabila ng pagpapaalala sa kanya. Ang kakayahan ni Shinso ay ang pagkontrol ng utak, nagulat ang lahat ng parang susuko na si Midoriya sa laban, ngunit buti ay nakatakas siya. Naglaban na sila rito, at nakakuha ng tagumpay si Midoriya sa pamamagitan ng pag-counter gamit ang shoulder throw at pinalabas si Shinso sa ring. Nang matalo for the flashback si Shinso sa kanyang nakaraan. Sa Nabu City Junior High, marami sa mga kaklase ni Shinso ang nagsabi napaka-kontrabida ng kanyang quirk. Nakasanayan na ni Shinso na ituring siyang masamang tao, ngunit matindi pa rin ang kanyang pagnanais na maging isang bayani. Bago siya maglakad patungo sa exit, tinanong siya ni Midoriya kung ano ang nagtutulak sa kanya upang maging isang bayani.
At sinabi ni Shinso na pag gusto mo hindi mo ito mapipigilan. Samantalang nakipag-usap si Todoroki sa kanyang ama na si Endeavor at ayaw ni Todoroki sa kanyang ama dahil gusto niya itong itakwil para sa kanyang ina. Ipinakita ni Todoroki ang kanyang napakalaking kapangyarihan at madaling nanalo sa kanyang laban kay Zero na naging kalaban ni Midoriya sa susunod na round. Lahat ng manunood ay hindi makapaniwala sa kapangyarihan ni Todoroki at napansin ni Midoriya na siya ay mukhang napakalungkot. ドンマイコールの中自身が凍らせたのを左 Ang UA ay nagpapatuloy sa sports festival sa pagkumpleto ng iba pang 6 na bracket matches. Mabilis na nadaig ni Shei Ozaki si Kaminari dahil walang kwenta ang quirk nito. At inuto ni Mei si Lida upang ipakita ang kanyang teknolohiya para suportahan ang mga kumpanya na nagbibigay sa kanya ng panalo sa pamamagitan ng paggamit sa laban bilang promotion. Tinalo ni Mina si Aoyama sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang kahinaan. Si Yaoyorozu ay nabigla sa bilis ng madilim na anino ni Tokoyami at itinulak siya palabas ng ring. Sina Tetsu at Kirishima ay may home-style brawl na nagtatapos sa isang tie. 鉄鉄 VS 霧島真っ向勝負の殴り合い Samantalang kabado si Uraka rito dahil sa parating niyang laban kay Bakugo. Nag-aalok si Azuko ng isang diskarte upang talunin si Bakugo ngunit tumanggi si Uraka at ipinahayag na gagawin niya ang kanyang makakaya upang talunin si Bakugo ng mag-isa. Sa kabila ng takot, sinisikap ni Uraka na ihanda ang sarili para sa parating na laban. Gumamit si Uraka ng iba't ibang estratehiya para talunin si Bakugo. Pero sa kabila ng kanyang mga plano, ay bogbog burn pa rin siya, hanggang sa nawalan na nga ng malay si Uraka at nanalo na si Bakugo sa laban. うららかさん行動不能 Pumunta si Midoriya sa waiting room para maghanda, at nagulat siya nang makita niya si Uraka doon at wala sa klinik. Mabilis nakabawi dahil sa natural na masiglang ugali ni Uraka, tinanong ni Midoriya kung okay lang siya, na sumagot si Uraka na okay lang ako. Samantalang sina Tetsu at Kirishima ay may paligsahan sa pakikipagbuno sa braso upang malaman kung sino ang magpapatuloy sa susunod na round, nanalo si Kirishima at naging magkaibigan ang dalawa. Samantala, iniwan ni Midoriya si Uraka pagkatapos niyang batiin siya ng good luck. Pagkatapos nakipag-usap si Uraka sa telepono sa kanyang ama at pinapatatag ng kanyang ama ang loob ni Uraka pero nanatili siyang malungkot dahil sa nabigong laban. Habang for the Maritest pala si Midoriya rito at nakaramdam rin siya ng lungkot sa mga narinig niya. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Endeavor na sinubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan katulad ng kay All Might at humiling ito na sana mapalabas mo ang buong lakas ni Todoroki ngunit lumayo si Midoriya na sinabing hindi ikaw si Todoroki at hindi rin ako si All Might. Naghanda si Midoriya para sa kanyang epikong laban kay Todoroki. 轟くん Habang sa ibang lugar pinapayuhan si Shigaraki, nabigyang pansin ang laban dahil ang dalawang bata ay maaaring maging mabigat na balakid sa kanya balang araw. At sumagot lamang si Shigaraki na hindi siya nag-aalala tungkol sa mga bata. Sinimulan ni Midoriya at Todoroki ang kanilang laban. Nakastama si Midoriya rito dahil habang sinusubukang manalo, ay sinusubukan rin niyang kumbensihin si Todoroki na gamitin ang kanyang kaliwang bahagi upang pareho silang lumaban sa kanilang buong kapangyarihan. Habang lumalaban si Todoroki, mas marami sa kanyang nakaraan ang nabubunyag sa pamamagitan ng mga flashback. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na ayos lang gamitin ang kaliwang bahagi dahil gusto niyang maging bayani. Kaya nilabanan ni Midoriya si Todoroki na gumagamit ng buong kapangyarihan, tinangka ni na Cementos at Midnight na ihinto ang laban bago isagawa ng dalawa ang kanilang huling pag-atake ngunit hindi ito umobra, at ang lahat ng manunood ay nabigla at parang hindi makapaniwala. メトロイドさすがにこれ以上はもう彼の身が持たない全力でかかってこい Pinuri ni Cementos ang kanilang talento. Nagtanong si Present Mike kung ano ang sanhi ng pagsabog kung saan sinagot ni Aizawa na ito ay sanhi ng mabilis na pagbabago sa temperatura ng arena. Ang usok ay nawala at si Midoriya ang nasa labas ng ring na nagresulta sa isang tagumpay para kay Todoroki at umabot sa finals. Sa resulta ng laban ni Midoriya at Todoroki, pinakita si Bakugo na nakakaramdam ng inis sa sarili habang naririnig niya ang mga tagahanga na nag-uusap tungkol sa labanan.
Tumabas si Todoroki sa arena at nakasalubong ang kanyang ama sa koridor at nag-usap tungkol sa kapangyarihan ng apoy. Sinusubukan ni Endeavor na mag-alok sa kanya ng pagkakataon na maging sidekick niya pagkatapos ng graduation. Ngunit hindi ito pinansin ni Todoroki at sinabi na hindi niya binawi ang kanyang galit sa kanyang ama, at inamin ni Todoroki kay Endeavor na nagamit niya ang kanyang kaliwang bahagi ng apoy dahil nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kanyang ama. Ang laban ay nagdulot ng malaking pinsala kay Midoriya sa kanyang kanang kamay na kinakailangan ng operasyon. Ang nurse ng paaralan na si Recovery Girl ay tumanggi sa hinaharap na gamutin muli si Midoriya kung gagawin niya ito muli. Inamin ni All Might na ang kanyang kabataan ay kapareho ng kay Midoriya. Sa mga huling laban ng ikalawang round, itinulak ni Lida at Tokoyami ang kani-kanilang mga kalaban na sina Shei Ozaki at Ashido sa labas ng hangganan habang dinaig ni Bakugo si Kirishima. 猛攻になかなか手が出せない爆豪 Nang nilabanan ni Lida si Todoroki, ay binaisak lamang siya ni Todoroki. Habang nalaman naman ni Bakugo ang kahinaan ni Tokoyami sa matinding liwanag. つかめダキサノジョーが悪かったな同情するぜ罪だ Samantala sa Tokyo, ang kapatid ni Lida na si Ingenium ay malubhang nasugatan at naparalisa sa pagtugis sa hero killer na si Stain, at si Lida ay tinawagan ng kanyang ina tungkol rito. Samantala inimbitahan ni Kurogiri si Stain na makipagkita kay Shigaraki tungkol sa pagsali sa League of Villains. 悪名高いあなたヒーロー殺し